Ngayong araw ay dumating na ang Vespa Emporio Armani natin, 456. 2,000 pieces lang ang ginawa siya sa buong mundo at ngayon nasa atin ang isa. Dahil limited siya, malaman natin yung specification niya kasi kapag ni-research mo siya sa Google, lumalabas na 125cc lang siya. But sabi sa akin, it is 155cc. Better na lang na i-check mismo natin doon sa pupuntahan natin sa pinakamalaking Vespa showroom in the Philippines. Doon natin siya ipapa-change oil ngayon. Tara, samahan niyo ako. Kaya nga pala, yung damit na suot ko ngayon ay gawa rin to ng Decalidad Printing Shop. This is a Vespa edition. Available din siya sa ating Lazada store. Tara! By the way, naka-ready na yung ating motor gagamitin. So, ito yung ngayon ipapa-change oil natin sa Vespa Ordaneta. Saktong-sakto kasi PMS na siya ngayon. Ito ay bibigyan natin ng review doon na lang sa shop mismo. So, ito na yung looks ng Vespa Emporio. Fresh from Italy. Siyempre, ang ipang-change oil natin dito ay dito sa loob. Tara. Ito yung mga platinum lubricants na gagamitin natin. Ito yung gagamitin ko. Fully synthetic. 10W40. Meron din naman pang scooter, pero wala lang. Trip ko lang gamitin to. So, fully synthetic yung gamitin natin. At ito na rin yung gagamitin ko. Hindi nagamit ko sa pagkapakintab ng mga bagay na meron ako. Ito kasi marami nagko-comment kasi dyan sa comment section. Ando daw yung ginagamit ni Alfred Watermax. Bakit daw ang nilinis ng mga motorsiklo ko sa labas. Ito yung sikreto ko. Kung merong king tooth na sikreto si Alfred, meron din tayong king tab. Ito yun. Tignan nyo ha. Pag inispirahan mo yan ng king tab, ganyanin mo lang. Tada! Oh, di ba? Ang king tab niya. Tapos, yung mga leather natin, tumitigas yan pag hindi mo ginagamit. Yan o, tumitigas. Kapag nilagay mo ng king tab, lalambot na rin siya. Para siyang naglagay ng oil sa mga leather na material na meron kayo. Okay, I'm good to go. Pakita ko na rin sa inyo yung susi na meron dito sa Vespa 946. Tignan nyo guys, nakasulat talaga dyan yung 946. At yung ating gloves nga pala is since ito ay Ducati, so Italiano versus Italiano. Italiano gaming tayo ngayon. Alright, let's go. So pina-change oil natin to ngayon dahil si Mrs. Max ay nag-aaya ng night ride mamayang gabi dahil gusto raw niyang kumain ng pigar-pigar. Sa mga hindi taga Pangasinan, kung ano yung pigar-pigar, ayun yung karne ng kalabaw na kung saan dito mo lang sa Pangasinan makakain yun. Base sa ating pagsisiyasat sa internet, sa mundo ng Google, ang mga best pa ngayon ay ginagawa na sa Thailand. If I'm not mistaken, it is Thailand or Vietnam. The Bunny Edition na supposed to be dapat bibili tayo nun, na Vespa 946 Bunny Edition, is we find out na hindi siya Italian made. Hindi siya pure Italian kasi it was built in Asia para mapababa ang costing ng Vespa. Pero kapag ka dito naman sa Emporio Armani ng Vespa, this is made really in Italy. At sa totoo lang, ito guys, ay dumating talaga. In order natin to sa Italy mismo. Dumating to nakabox. Dahil nakabox siya, pinatax na rin natin siya. Yep, nagbayad tayo ng tax para at least mapalagay natin siya ng mga legal documents at mabagyan natin ng papel dito sa ating LTO registration. Kasi kapag hindi mo siya dineclared, ay hindi siya magkakaroon ng ORNCR, yung tinatawag nating LTO registration. Dapat ang lahat ng papeles malinis. Sa sobrang mahal ng motor na to, syempre gusto namin yung papel talaga maayos, hindi yung basta binili mo lang siya na walang document. The only thing na hindi mo pwedeng papapilan dito sa Pilipinas ay ang mga dirt bikes na pangkarera. Yan, mga production bike, hindi mo siya pwedeng papapilan dahil wala naman siyang mga side mirrors, wala siyang ilaw. But this time, itong Vespa na to ay kompleto naman siya. We make sure na magkakaroon siya ng ORNCR. Ang hirap hanapin ng engine and chassis number nito. Ngayon, ang gagawin natin, doon tayo magpapastencil ngayon sa kasa na mismo. And since parang dito ang dating ito, brand new ang labas, no? Sa totoo lang, lahat ng Vespa collection namin ni Ella, ayaw namin na pinapagulong sa kalsada, ayaw namin na ginagamit. Pero this time, since ito yung pinakamahal na Vespa na meron kami, parang gusto kong enjoyin, no? You only live once. Alam mo yun, para at least
masabi ko naman na once in my life nakapag-drive tayo ng one of the most expensive scooter. Pogi naman itong Jimny na to. Pogi ng setup niya, naka-setup na pang off-road talaga. So ayan siya. Sa video nito guys ay susubukan natin patakbuhin siya ng top speed na ako lang mag-isa, at susubukin din natin siya patakbuhin mamayang gabi dahil may naman tayong gimmick mamayang gabi with my wife dahil backride ko siya, no? Susubukan natin yung riding experience ng may backride at saka yung walang backride. Base sa atin pagsisiyasat muli, kapag ang Vespa daw ay may sakay ka, mas komportable siya, mas maganda yung feel pagka ikaw ay may backride. Pero kapag wala kang backride, okay naman to, maganda rin. So mamaya malalaman natin siguro kung ano yung pinagkaiba ng may backride at wala. At sa open space siguro subukan natin na kunin yung top speed niya kapag ako lang yung mag-isa, tapos kunin natin yung top speed naman kapag may backride tayo. Hindi natin masubukan yung top speed, madaming sasakyan. Siguro matulin din to. Ayoko naman siyang banata, no? Kasi yung motor na to mas mahal pa sa BMW ko eh. Ang tanong, magkano mo nabili yan, Alfred Watermax? We bought this for 2 million pesos. Yep, that's the price, 2 million pesos. It's quite expensive, pero as long as masaya ka sa mga bagay na binibili mo, ay goods lang yan. Andito na tayo ngayon sa pinakamalaking Vespa showroom in the Philippines. Ayun, diretso ko na sa loob. Hey! Boom! Yes sir. Meron siguro konti minor scratches lang siguro. 600 pa lang naman tinakbo niya. Kasi sa shipment posible may konti. Minimal lang Kasi since originally from Italy kasi. I'm just not sure boss kung this is 125 or 155. Pwede pa check ako para malaman ko lang. Ngayon sina-check na nila kung ano yung mga minor scratches, kung ano yung mga damage bago nila galawin, kasi yun yung standard procedure nila kapag hahawakan nila tong mga gantong klaseng motor. Actually lahat ng Vespa na ipapagawa nyo rito, sine-check nilang maigi. Meron silang pang ilaw na ganyan para malaman lang nila kung saan yung banda yung mga scratches niya. Maalikabok, hindi ko na hinugasan. This is a new version of Vespa 946 Sports exclusive color scheme combined by Maestro himself and dark shade of Mate Gray. Mate Gray pala siya. Bro, Mate Gray siya with a touch of green that pops up only under specific light condition. Ayun, pagka daw inilawan mo siya, pwede mo siya ilawan. Magpa-pop up daw yung pagka-green niya kapag inilawan mo siya. Ayun, yan nagi-green siya. But actually, matte gray siya. Pag inilawan, yan, matte gray, green. Under specific light condition and under metallic element of the body and the rolling gear are painted as this Armani gray. That complements the retro styling of Vespa 946 and future enhanced its appeal that seat stream grip as well as the optional leather bag. Ito yung leather bag. Hindi to kasama talaga sa design pero accessories na yan. Optional na pwedeng ilagay. The seat trims and grips as well as the optional leather bag are beautifully color coordinate. Ito yung grips nyon. So ito at dito, complement talaga naman siya. Ang ganda guys. Yung mga sinasabi ko sa inyo, binabasa ko na lang dito sa Cycle World. The Vespa 9.6 links that styling of original 9. Okay, so kaya pa siya tinawag na Vespa 946 kasi 1946 siya. Yeah, 1946 with the most advanced technology of the scooter domain. Body components of the sheet aluminum, sheet form and rear disc brake, and even the state-of-the-art suit that includes ABS, traction control, and web connectivity. Ganun. Ang galing. 1946 pala yan. Pag nilagyan mo rito ng 1, hindi 1946 na siya, no? Dalawang CEO sila. CEO ng Piaggio, si Sir Robert Colaninno at si Gregorio Armani. So, dalawa sila na nag-collaboration sa motor na to. So, ito yon yung picture nila. Mas lalo ko nang na-appreciate ngayon yung bike kasi nalalaman ko na yung details niya. The more na lumalalim yung information mo sa isang bagay, the more
customer na mas lalo mo siyang binavalue. Alright, so ayan, binalutan na nila ng over. Ay, boss! Idol! Ikaw idol ko, boss eh. Kamusta, bro? Ayos ah. Ganda. Yes, thank you. Itong inaantay ko eh. Niintay mo rin ba yan? Hindi ako magkakaroon yan. Dapat magkaroon ka niyan. Hirap magkaroon dito eh. Ganda. Ayun, binalutan na nila nito para maingatan yung ating mga paint. Nice! Yung kagandahan pag nagpapaservice ka sa kasa, hindi bara-bara yung paggawa nila. Lahat check, tapos ingatan nila yung Pero ngayon guys, gagamitin natin yung trusted oil ko, yung Platinum Lubricants. Hindi natin gagamitin tong brand na recommended ng kasa. Kumbaga, ako nang bahala dun. Basta, ang gagamitin natin ito. Dito naman, pipirmahin ka naman nila ng waiver kung ano yung most trusted oil mo. Ito yun yung papalagay ko. Yan! This is my brand, Platinum Lubricants. So, change oil na yung ating Vespa Armani Emporio. Ito nga yung collaboration ng dalawang legendary na Italiano. Siyempre, most trusted brand natin ng Platinum Lubricants. Pinayagan tayo na gamitin natin ang ating trusted oil sa pagpapa-change oil ng ating Vespa. Bubuksan na ni Sir yung ating langis. Yun, nilalagyan pala ng langis muna yung oil filter. Akala ko basta sinasalpak lang yung oil filter. Una pa lang lalagyan muna ng langis para matansya natin. So sir, ilan ng litro niyan? 1.3 liters. So tama-tama. Meron tayong dalawang Platinum Lubricants oil na dala dito. Yun, mahigpit na. Yung parnela niyo talaga yung magandang klase ah. Mga magasgas, no? Grabe, ingat na ingat. So nilagyan nila ng sticker dyan para at least hindi daw magasgas yung ating pintura. Ultimate Racing Performance. Sigurado mas bibilis tong Vespa ko nito. Mamayang gabi masusubukan ko yung top speed nitong 155cc ng Vespa. Sa lahat naman ng customer nila dito sa Vespa Ordaneta, ganito talaga sila kaingat. Lahat ay nilalagyan nila ng mga sapin-sapin talaga yung motor ng Vespa. Talagang standard procedure nila. Doon sa shop ninyo, boss, sa Manawag, Platinum din ang gamit mo, boss? Yes po. Ilang taon nyo nang gamit ng Platinum Lubricants? Ilang years na rin po. Ilang years na. May pasobra pala ako, sir, no? Ilan nang nasobra? Ayan, Para patingin. sa 700 700. ml. O yan, may take out pa ako. So, yan ang langis pala ng Vespa. Lahat daw ng Vespa 150cc ay 1.3 liters lang ang gagamit yung langis. Si sir pala ay gumagamit din ng Platinum Lubricants. Meron daw silang shop sa Manawag. Anong pangalan ng shop nyo, sir? Pass zone. Pass Zone. Ayun. Oh, shoutout natin sa Pass Zone Manawag. Ayan guys, so mag-change ng gear oil. Ayun. Ayos na siya. Good to go na. At mamayang gabi lang ay pupunta kami sa aming coffee ride. Buti pinayagan tayo mag-video dito sa kanya. Kasi sa totoo lang, bawal mag-video-video sa loob ng service area. Nagpaalam naman tayo sa may-ari. So, pinayagan naman tayo. So, yung pasobra nating langis, iuwi natin yan. Binaklas nila yung access dito na nakalagay na Piaggio. Kasi magpapalagay na rin tayo ng busina. Sa mga gusto makakita ng hubad na Emporio Armani, ito yung loob niya. Napakaganda ng loob niya. Ganda ng pagkaka-arrange ng mga wires. First time ko makakita ng Armani na nakahubad. Dahil ito ay 2015 pa. May konting dust, pero para sa akin, sa ganyang edad, linis niyan. Napakalinis ng unit. Ito pala, pag nilagyan mo ng Pia horn dito sa harap, yan ang itsura naman niya sa harap. Ngayon nakatago naman yun. So ito yung gagamitin natin na brand para sa ating busina. Maganda kasi yung tunog nito eh. Nasubukan ko na. Na-soundcheck ko na rin to nung previous vlog ko dito sa Vespa Ordaneta. So ito lang naman daw yung medyo mahirap na part dito. Kung paano iba-bracket yung Pia horn dyan na walang sagabal. Guys, may nagpagawa dito ng Aprilia. RS-V4 RF. Ito yung karamihan na pag nakikita sa highway kung di ka familiar sa motor. Akala nila 400cc. Ayan. Just to inform you, this is a 1000cc bike. Liter bike po siya. Ito yung kanyang tambucha na nilagay. Naka-acrophobic siya. Ayan. Si sir pala yung may-ari. Taga Rosales ka, sir, no? Rosales. Rosales. Ginagamit daw niya ito pang racetrack. Sound check natin yung busina, boss. Lakas. Parang hindi na bagay sa elegant look niya, no? Classic yung dating tapos parang truck yung tunog. So ito yung ring na nilagay.
Ayan, malinis naman yung pagkakagawa. Nakuha naman natin yung quality na gusto natin. Ayan, so ito yung wiring niya. Wala siyang splice na wire. Tapos naglagay lang siya ng relay doon. And then diretso sa baterya. Alright, good job sir. Thank you. Ayan, kukuberan na natin siya ngayon. Pag naikabit na nila to, kukuhan lang nila to ng stencil. Tapos, ayun, may paparehistro natin to sa ating LTO. Guys, meron pala ditong Vespa. Ito yung S125. Kung bakit ko lang na-video, kasi yung may-ari ng Vespa na yan, nanalo sa raffle. Meron palang Best Preso sa part ng Dagupan. So ito yung Vespa na napanalunan niya mismo sa raffle. Yun no, pogi no, red Vespa. Imagine mo, nararaffle lang to, napakamahal ng motor na to. Saan ka pa? Siya nga pala itong Vespa natin, kung bakit ko pinapakuhanan kaila sir ng stencil, dahil ipaparehistro natin to sa LTO para legal lahat yung documents. Since dumating naman to na tax paid, wala naman tayong tinatago. Kumbaga, lahat naman to ay legal. Hindi po siya smuggled na dumating dito kasi binayaran po natin yung tax nito nung dumating. Kaya after natin na maikabit yung busina at makapag-change oil, kukuha na rin tayo ng stencil. Alright, so dito naman yung kanyang engine number. Sa mga mayroong Vespa 946, para alam nyo lang, dito located ang kanyang engine number. At ang isa sa pinakamahirap hanapin dito ay yung chassis number niya. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan yung chassis number. Kailangan sa LTO guys ay 3 kopya. No, hindi. 10 kopya bro, no? 10 kopya. So, ginagamitan niya ng carbon. Babakatin lang na ganun. Sa clear bond paper, kailangan niya ng 5 kopya. At sa LTO form naman, kailangan niya ng at least 5 kopya. So, total of 10 copies ang kailangan nyong i-produce kapag kukuha kayo ng stencil sa mga motor na gusto nyong iparehistro sa LTO. Yan. Nasa upuan po located ang kanyang chassis number. So, sa lahat ng nire-release dito sa Vespa, dito nila nilalagay yun. Tapos mukha picture dyan. So, para ko nalabasan din ng brand new na motor, no? This is just like a brand new also. Bali, hinihintay na lang natin kung magkano yung bill na babayaran ko. Hindi ko pa alam kung magkano eh. Magkano ang aking babayaran? 8,464. Thank you. Okay. Uwi na ako kasi marami pang naghihintay sa akin sa bahay dahil meron tayong customer from Samar na bumili ulit ng isa pang machine ng water station. Sana mag-abot kami. Di makapaniwala sila sir na ginagamit natin sa ride tong 946 kahit yung mga mekaniko. Dahil alam nila yung presyo ng motor. Naninibago siguro. This motorcycle, ito yung motor na hindi mo karaniwang makikita sa highway. Mas smooth ngayon ang kanyang takbo compare kanina dahil siguro platinum racing oil ang ginamit natin. Napakaganda, napaka-smooth ng kanyang takbo. Tsaka siguro dahil na rin sa na-update na rin yung kanyang software at wala na siyang error. Ni isang error walang lumabas. Sound check natin yung busina. Wow! Grabe. Yung kanina ko pa tinatanong information regarding dito sa ilang cc ba yung displacement na to, kasi sa internet lumalabas na 125. Ito palang mismong unit na to na limited edition is 155cc. Yun po siya. Di ba niregaluhan tayo ni Boss Eda ng GS 1300? O ito naman yung regalo ko sa kanya, Vespa Emporio Armani. Mas mahal ito sa GS 1300 natin. Siguro sa ibang hindi nakaka-appreciate, medyo talagang crazy ang dating kasi bumili ka ng scooter na 150cc na mas mahal pa sa 1300 eh, no? Mapapaisip ka din eh. Kaya lang yung ngiti kasi ng naibigay ko sa asawa ko nung binigay ko sa kanya to, eh talaga namang priceless yan para sa akin. Saka pa nakakita naman ng motor na habang ginagamit mo tumataas ang value, di ba? Para sa akin talagang worth it yung mapasaya ko si Mrs. Yun ang totoo nan. Mamaya i-date ko siya gamit itong ating Armani. Tignan natin kung ano yung top speed nito mamaya. Dahil ngayon naka-racing oil na siya. Takot akong gamitin tong motor kanina dahil sa never pa siyang nagamit. Ayoko siyang ilayo, ayoko siyang ibiyahin ng basta-basta nang hindi man lang na-check sa kasa. Alright, home at last. Mabilis to po yung card ko ngayon ah. Sup? Hi ma'am. Okay na? Nag-straight na? Uy, teka, tinan mo.
Yeah. Nice. Galing ah. Gustuhan mo ba? Ganda. May client, inaantay ka. Nintay ako. Sige, puntahan ko. Ano na dyan yung best? Nandito na yung stencil. Ha? Nandito yung stencil. Oh, sige, sige. Iyan mo. Iwanan ko na sa'yo dito. Punta ka na sa client. Daling ko na doon sa kabila. Hindi ko na. Picture na. Sige na. Punta ka. Masaya ka ba? Oh, thank you ah. Make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. What's up, Brother Von? Good ka pa sa afternoon. Uy, ang ganda naman ng damit mo, oh. Copy mo to. Basta. Bye-bye. Alright guys, so this is the night. Nasusubukan namin itong bagong motor ni Boss Ella. Yee! Let's go. So kung makikita nyo guys dito, sobrang premium ng ating mga gamit. Eto, ang ganda. Sobrang mapipil mo yung pagiging elegant niya. Ang tangkad. Matangkad siya. Pang Italiano talaga. Yung tangkad niya. Ayun. Let's go boys. Kasama namin yung mga boys namin. Let's go. So I try to be patient, Eee. 'cause nothing's written on the wall. Heh. Yeah, it's too soon to mention how I've begun to feel that I Siyempre kahit mahal tong motor na to, dapat i-enjoy natin. Kailangan gamitin natin talaga siya para naman masabi natin talaga na ay sulit ang pagkakabili. So nag-uusap nga kami ni Mrs. Max kanina kung anong plano. Ito ba yung gagamitin nating service? Yung motor na talagang i-enjoy natin? You know what I mean? Kasi as a collector, siya po yung collector, hindi ako no. Bilang collector, parang sa amin every mileage is may presyo yun. Kumbaga, syempre differentiate na price. Pero sabi ko naman, siguro itong Armani na to, I think for keep na to eh. Total, di naman kami talaga nagbebenta ng Vespa eh, no? Nagpa-collect lang naman kami. So I think mas masarap nung i-enjoy na lang. It's too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. Isa pa sa napansin ko kapag tumatakbo ka ng mabilis dito sa ating Vespa, mas parang nagiging stable siya, no? Parang dapat talaga tumatakbo ka ng at least 70 to 80 para mas ma-feel mo yung stability ng motor. And sabi sa review ng mga Vespa user, no, kapag ikaw ay may back ride, eh mas masarap gamitin ang Vespa, which is totoo naman, mas feel mo na mas stable siya kapag may back ride siya. Hindi ko alam kung bakit gano'n yung technology ng Vespa. Wow, ganda oh. Welcome to Barangay Nalsyan. Woohoo! Want you here with me so that everything. Dito na kami ngayon sa Dagupan. Ngayon ay nakaramdam ng gutom si Mrs. Max. Magpigar-pigar daw muna tayo dito sa Uson. Gusto niya ulit kumain ng karne. Uy, agoy! Anong meron dito? Basta, nice bike. Ano, okay ba yung motor ko? Pogi, sir. Pogi, no? Park ko lang, bro. Bye-bye. I don't wanna stay here, no. Ain't gonna keep it low now. If you wanna go, let's go. Let's wrap it up and hit the road. I just got an awesome vibe. Striking the winner post now. Liberty's on my mind. We've taken off with like the ground. Ganda, no? You gotta understand that we get one chance, one chance. You will never Gusto ko? Kape. Anong kape? Salted caramel latte. Cold. Ikaw, anong gusto mo? White chocolate mocha. Okay.
Halika, picture tayo. Hello. Picture na tayo. Ay, naka-vlog na siya. Hindi, okay lang. Okay lang ba kayo masama sa vlog? Okay lang. Kaya, nakita ko, maganda yung damit mo, dekalidad eh. Oo nga eh, kaya nasundan Kaya pumunta ako dito. Ay, naamoy ko. Sabi ko may nakadekalidad dito. Hira. Kung ibig O baka may gusto ko yung batiin? May sticker ka? Meron. Akin na makakarating sa London. Ay, talaga po ba? Punta kayo ng London? Ay, sige po. Thank you po. Nice to meet you po. Wala na? Asa si Mrs.? Ayun po sa kabila. Ay, nandyan. Thank you po, kuya. Thank you. Hi. Basta. Mabuti po, sir. si Arman. Hello po, sir. Good evening po. Good evening. Nice to meet you po. Picturean po kayo. Good evening po. So, ayun guys. Moment ko naman para kay Boss Ella. Could it be that I'm lucky to have found Ano masabi mo sa Armani? Mas maganda siguro kung hindi ako back ride. Mas maganda siguro kung ako yung nagra-ride. O next time ko na yung mag-ride. Dapat ako sa madilim, kaya lang pagkagwapo nakikita Good ko, evening po. kikita ka agad eh. Ay! Bigla naman akong kinilig, sir. Kasama natin sa Isa po. prop. Si Boss Jun. Hello po, Sir Jun. Tutuloy na ba kayo? Enjoy. Welcome back. Uy, sir. Welcome back. Sarap nyo. Kamusta? Sarap nyo. Andyan, Ella, nandito rin. Andyan si Ella, andyan. Alright guys, time check. 11:46 na. Buhay na buhay yung tubo ng asawa ko. Uwi na tayo. Uwi ka na? Yeah, I need to work, boss. Alam mo. Trabaho pa tayo. 1, 2, 3, go. Bye-bye po. Bye-bye. back to my place, but you never run away. My heart is screaming out for you. I want you here with me so that everything will be as good as they were last night. What's up? Yeah. Oh, nice ride. Yun. Solid. So, nakuha natin ng mabilis ang biyahe natin. Malakas. Matulin din ang biyahe. Umalis kami doon ng 11:44. Isang oras din ang biyahe. Pero saktuhan lang kasi yung bilis namin. Hindi naman kami nagmamadali. Kaya okay lang. Alright, so again guys, hanggang dito lang ating vlog. Thank you very much for spending your time with me. And again, this is Kuya Alfred. Ang inyong pambansang tubig. Nagsasabing be blessed and be a blessing to everyone. Splash! Baby, love me like you did last night.